So I don't know if na-share ko na ito minsan, but this is a kind na kung saan God reminds us na panatilihin natin ang church or ating bawat individual yung revive spirit. Yung revival spirit. Yung lagi kang revive, lagi kang buhay. Lalong alam mo na sa panahon natin ngayon, kailangan mo ng apoy mula sa Diyos. We really need a fire from heaven through the Holy Spirit. The cost of revival. This verse is so famous na kiniklaim, binabasa, binabanggit to sa mga bawat revival meetings. But we're gonna read it once again at bubulay-bulayin po natin ito at mamaya i-display natin. We're gonna display our hunger and thirst, our desperation sa revival or sa presence ng Lord. Sinong gusto ng ganon? But ayaw nyo yata. Amen? Pag sinabing revival or yung word na revive, sino nakakita na dito na naghihingalo? Huwag mo naman titignan yung katabi mo. Buhay pa yan. Not your neighbor, he is still alive. Okay, buhay pa yan. Di ba kapag mayroong napunta ka sa hospital, yung napapanood sa movie, tapos tut, di ba? Tut, yung heartbeat. Tapos mamaya, tut. Anong gagawin ng doktor? I-revive. Anong hawak-hawak niya? Dalawang plancha, no? Hindi plancha po yun. Hindi ko alam po anong tawag doon sa medical term. Pero meron yung igaganon nila. Ha? Liberator. Basta yon. Tapos, yung ba nabubuhay, yung ba talaga wala na. Pero nare-revive. Okay? Yun ang gusto ng Diyos. Yung panahon na kung saan walang-wala na, yung panahon na dati kang masaya, dati kang buhay, dati kang excited, pero ngayon parang responsibilidad na lang. Haating ka ng church, na memorize mo na ang gagawin sa church. You know what I mean? Pagdating mo sa harap, kakamayan ka, good afternoon, hanggang dito, kakamayan ka, uupo ka, iikot si pastor o mga leaders, kakamayan ka rin. Kumusta po? Tapos, biglang lalabas na si moderator, good afternoon, gano'n, welcome yung mga first-timer. Alam niyo yun, parang gano'n, yung alam mo na yung nangyayari. Tapos, praise and worship na, tataas ang kamay, bababa ang kamay, siyempre, alam ka naman ang babon, tatayo, uupo. Parang wala nang bago. But you know what? Gusto ko yung prayer ni Sister Abby kanina ng worship service na ito or every gathering, not only for the worship services, o even sa mga live group meetings ninyo, yung simpleng pag-uusap ng banal ng kanyang kasulatan, I pray na nandun yung revival. Yung pinag-uusapan ninyo ang salita ng Diyos at mayroon kayong flame na nararamdaman sa iyong kalooban ng salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. Dahil kailangan ng surroundings mo, kailangan ng family mo, kaibigan mo, ang isang taong makadiyos, maapoy sa Kanya para yung pamilya mo, relasyon yung mag-asawa manumbalik. Amen? Alam nyo ba na po pwedeng napipreserve ang family mo because of you? Pwedeng napipreserve ang inyong pamilya dahil mayroong isang nanay dito o isang tatay o isang anak na nananalangin sa pamilya. Magkakawatak-watak na sana, but because you are there, calling for grace and mercy for that family, hanggang ngayon buo pa. Amen? And alam ko ang Diyos tumutugon. Sabi niya po dito sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name, those people ang tinutukoy niya, the church, tayo na nakakilala sa Kanya. Pakisabi, ako. Me. Shak. Sa Ilocano, shock. Nag-shock din yung mga hindi Ilocano. Shock, ano kaya yun? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, sabi ng Diyos, dito, ang Diyos mismo ang nangungusap, and will forgive their sin and heal their land. Sinong gusto mangyari yon? Mayroong 4 na points na ating pag-aaralan yan. Pag-aaralan natin muna, the people of revival. Pag sinabi, the people of revival. Pag sinabing people of revival or yung topic natin, cost of revival, mayroong presyo. Mayroon kang dapat gawin para magkaroon ng revival. Para magkaroon, manumbalik yung buhay, yung sigla.
Amen? Kung halimbawa yung lakas mo ngayon, parang hindi ka na healthy physically, mataas ng blood pressure mo, uric acid mo, sugar mo, para manumbalik yon yung dating sigla, mayroon kang dapat gawin. Hello? Walang ka-revive. Mayroon kang dapat gawin. Amen. Ang gagawin natin ay, siyempre kapag ganoon na ang physical na katatayuan po natin, may gagawin ka. Hindi ka nakakain ng ice candy, ng halo-halo mamaya dahil matamis yun. Ipaubayan nyo na sa amin. Sabing gano'n, hindi ka nakakain ng mga matatamis, mga litsong kawali, and so on. Why? Dahil gusto mo manumbalik ang iyong sigla. Ganon din ho sa Lord. Kung gusto natin bumalik, yung passion, yung fire natin kaysa Kanya, at yung excitement natin bilang Kristiyano, may mga bagay na didesisyonan ka. Didesisyonan mo para bumalik yung apoy mo. If my people which are called by my name. Yung mga taong ito, sabi niya dito sa Psalm 100 verse 3, basahin nyo ng malakas. 1, 2, 3, go. Sabi ko malakas. 1, 2, 3, go. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. And we are His people. Malinaw po ba? Tayo po yung Kanyang mga nilalang. Tayo yung Kanyang mga lingkod. Tayo yung mga tao niya. Pagmamay-ari niya. Ibig niyang sabihin, the sheep of His pasture. Inalintulad tayo ng isang tupa at siya ang pastol. Amin po ba? Sabihin mo sa katabi mo, may nagmamay-ari sa iyo. Hello? Ulitin ko ulit itong isang story para ma-remind po tayo. Yung isang deer o isang usa na kung saan ay malaya siya na tumakbo-takbo sa bundok, lalo ngayong summer, makakita ka ng mga wild deer sa labas. And then tumatakbo-takbo sila, pero walang nagmamay-ari. Tapos yung tupa naman, nasa kawan lang sila. Nasa kawan, nasa kulungan. Minsan pinasalan ni tupa, ni usa si tupa na nasa kulungan. Kinakantsawan si tupa. Sabi niya, ikaw tupa hanggang diyan ka lang. Ay, kawawa ka naman ako. Alam mo kung saan ako galing. Akyat manawak ako sa bundok. Tumakbo ako dito. Ang daming napuntahan ko. Ikaw, hanggang diyan ka lang sa kulungan mo. Sinabi ni usa kay tupa, araw-araw na binibisita ni usa si tupa sa kulungan. Okay? Pero sabi niya, parang si tupa naman, gusto na niyang tumalon sa kulungan niya. Okay? Pero dahil may pastor siya, hindi niya nagagawa ito. At dumating ang isang araw, bumalik si usa. Mayroong nakasabit sa kanyang legs na pana. Yung pala hinanting na siya. Okay? Tapos sabi niya, nakarating siya sa kaibigan niyang tupa. Sabi niya, buti ka pa. Hindi ka basta-basta pinapana. Dahil mayroong nagmamay-ari sa'yo. Ako, wala. Hindi ka basta-basta gagalawin ng kaaway. Pagmamay-ari ka ni Lord. Hindi basta-basta sisirain ng demonyo ng sino man ang family mo dahil ang pamilyang yan, pinangahawakan natin as for me in my house, we will serve the Lord. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Dahil alam natin ang pamilya mo, pamilya ko, anak mo, mga anak natin, pagmamay-ari ng Diyos, sa tingin mo parang mali ang kanyang tinatahak, pero as long na nagpe-pray ka, mag-e-end ang buhay ng family, bawat kasapi ng family, nakikilalanin ang Diyos, sumasamba, ligtas, at to the point na sila mismo maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ako po, sino mag-aakala na ako po maglilingkod, magpapastor? But thank God, nasumpungan ako ng Lord. Amen? Ang posisyon ng isang Kristiyano, ng isang tao, our position, we are His people. Tayo'y kanyang mga pagmamay-ari. Kawan niya tayo, may nagmamay-ari sa atin. Pakisabi nga, we are His people. Tayo po'y kanyang mga anak.
nilikha niya tayo at walang sino mang pwedeng gumalaw sa iyo. Maliban lang kung magdidesisyon ka na aalis sa Kanya because God honor your decision, your choice. Okay? Tapos ang privilege ng people of revival, they can call by His name. So may pribilehiyo ka. Ano pribilehiyo mo? Tumawag sa Kanya. Just imagine ho, sa loob ng kwarto na ito, ikaw lang ang may contact number ni Putin. Contact number ng kilalang tao sa lugar na ito. Ikaw lang ang mayroong access sa Kanya. Isang pribilehiyo yun. Ganon din po ang Diyos. Tayo po bilang people of revival, people of God, mayroon tayong access sa Kanya. Ang access natin sa Kanya ay tumawag. Pakisabi, tumawag. Pag tumawag kasi tayo, parang walang urgency. Lord, tulungan mo naman ako. Of course, hindi nakukuha sa magandang pero minsan nakikita mo na lumalala na ang sitwasyon ng problema ng family, ng sakit karamdaman, ng panahon ng buhay mo. Ang Lord, kumusta ka dyan? Lord, tignan mo, pag mayroong matindi ng ginagawa o nangyayari sa family mo, use your privilege. Call. Tumawag ka sa Panginoon. Kaya lang tayo minsan kung kani-kanino tayo tumatawag. Hello? Tumatawag yung iba kay tulpo ka agad, kay attorney ka agad, ihahabla ka agad. Sa Diyos ka muna tumawag. Ang Diyos sumasagot. At pag sumagot siya, ang una niyang ididil ikaw. Lord, yung asawa ko, Panginoon! Hindi na naman umuwi! Lord, gabi na naman, hindi naman umuwi. Lord, Tapos sumagot ang Lord, anak, alam mo ba kung bakit hindi umuwi? Basta Lord, siya kasi hindi umuwi. Pero sa totoo lang, ang unang ididil, ikaw. Kasi pagpungkas pala ng bintana, talagang magpapaliban, uwi talaga pag tulog ka na. Amen? 5 taon pa lamang kayo kasal. Pag uwi ni Mister, pag uwi niya, nakapag-basketball short ka. Yung parang may mga asawa na. Kung kailan kayo may asawa, doon kayo lalo magpaganda. Kasi minsan ginagawa nila, may asawa naman ako. Basta na lang. Hindi Amen! Ba't napunta tayo doon? Revive, fresh. Sama ni Pastora. Yung pag-uwi mo, yung pagod ni Mister, pag uwi mo pa lamang, bumababa ang kanyang pagdating niya, tanggalan mo ng sapatos. Anong gusto mo? Paupuin mo sa sofa. Pagpahingahin mo ng 30 minutes, saka mo utosang maghugas ng pinggan. Hindi, joke lang. Pakalmahin mo muna. Amen po ba? So, tapos sabi niya na, our past, sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 10, which in time past we're not a people. We're not a people. Hindi tayo kanyang pagmamayari. But are now the people of God, but had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Kinahabagan tayo ng Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos. Dati wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Hindi ka ba natutuwa? Nandito ka at bumabait ka, umaayos ang buhay mo? Nasaan kaya tayo? Nasaan kaya ang family mo? Family ko, ang buhay natin kung ang Diyos hindi niya tayo nasumpungan sa kanyang biyaya at habag? Pastor, hindi kami perfect. Yes, pero mas okay ngayon, at least kasama mo si Lord. Hindi tayo tatantanan ng Diyos hanggat nangyayari ang kanyang kalooban para magbigay tayo kaluwalhatian sa Kanya. Nakakatuwa ang mga kalalakihan, ang mga nag-usher. Ngayon, palakpakan natin ang mga men. Sila ang mga nag-usher. Ating worship team. Ang ating, come on, ina-appreciate natin ating mga worship team. Ang ating pong media. Alam niyo po, ang ating pong mga children's ministry din. Alam niyo, lumalaki po ang gawain. Thank God, may mga nare-raise up tayo ng mga serve team po. May nare-raise up tayo na kung saan gumagawa. Kasi nga 3 na ang worship service natin sa every weekend.
Amen? At may tumutugon ganun talaga, habang lumalaki ang gawain, ang vision, ang provision naman ay nandun. Kapag may vision, may provision. Amen? Kahapon, nandun kami sa Luzon. Thank God sa mga Women's 11. Niyong. Kahapon, nandun kami sa Niyong. Thank God sa mga Women's 11. Wala man yung kanilang leader, nagpipreach sa Milan. Pero nandun sila. Ano yung mga Women's 11? Akala ko hindi na sila umatin. Umatin na kami kahapon. Glory to God. Siguro sa mga susunod na mga life group na ma-assign doon, kung maaga kayo, ay maganda mag-prayer walk o mag-reach out tayo doon sa town ng Niyong. Para kung makapag-reach out pa tayo ng mga dadalhin natin kay Lord. Amen po ba? So nakakatuwa, Friday night, Dudes service, Dudes night, at sinubukan nating ginawa yung Dudes night doon sa baba ng aming bahay, sa hobby room, at nakakatuwa, nagiging blessing. Amen? Lahat ng napapadaan doon, kasi maaga pa naman, napapaklingon sila dahil kumakanta yung mga inakay natin ng worship song. Dadaan sila sa hobby room. Bawat lugar na pinupunta na gano'n, we're not just doing the prayer and singing in song, we are declaring that there is God on that place. Amen? Praise the Lord. So ang Diyos may ginagawa sa ating kapanahunan. Nung Wednesday naman, revival night doon ho sa Luzon, doon naman kami sa park. Sa park naman kami nag-revival night. Kumakanta kami, tawa nga kami ng tawa yung mga kabataan kasama, kumakanta, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Nakapikit ang, hindi pala I give you glory yung kinakanta natin. Lord, you are good. Lord, you are good. Nakapikit akong ganyan. Katabi ko si Robin nung una. Tapos pagmulat ko, yan na ang malaki nakita ko. Akala ko si Robin nagtanggalan ng damit. Kasi gilid ng dagat ng lake yon. Yung pala, may naki-join na Spanish. Nakikiawit. Mapipigilan mo ba yun? Public park yun. Hallelujah! Hallelujah! Gumaganon-ganon doon. O di? Nagulat ako, kaya lang, malaking dyan. Kasi nakapikit ako. Pagmulat ko, bakit si Robin? Akala ko si Robin. Pero nakakatuwa, dahil nandito tayo sa lugar na malaya nating i-declare yung ganong klase. May mga bansa na hindi ka pwedeng umahawit ng mga ganong pagsamba sa public. Amen? Tapos, nung nag-share ako, nag-exhort, may mga kunwari hindi nakikinig, pero nakikinig. May padaan-daan doon, yung alam mo, kahit akala natin walang ginagawa, pero alam natin may ginawa si Lord. So, thank God for that. Yan po yung nakaraan po natin, pero ngayon, ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ang bahagi po natin bilang God's people o people of revival ay humble yourself. Kailangan matuto tayong magpakumbaba, ibaba ang ating sarili. Amen? Mahirap makakilos ang Diyos sa bawat individual, sa church, kung lahat po tayo mapagmataas. Amen? Yan po, position po natin, tayo kanyang mga inilalang, kahit tayo kanyang mga tao. Pangalawa, ang pribilehiyo natin ay tumawag sa Kanya, ang nakalipas natin ay wala na, tayo mismo ay meron ng kinahabagan ng mercy at biyaya niya, at ang bahagi natin gagawin, laging magpakumbaba sa Panginoon. Magpasakop sa Kanyang kalooban. Number 2, the prevention of revival. Mayroon pong panagpiprevent, humahadlang sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Pakisabi nga, ano po yun? Sasagutin natin yan. Sabi niya sa verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yan po yung humahadlang. Number 1, pride. Pakisabi, pride. If we're not humbling ourselves to the Lord. Kapag hindi ka na nagpe-pray, pride po yun. Hello? Kapag ang pride minsan, kapag hirap ka ng makorek, pride po yun. At alam niyo po ba, ang pagiging mahiyain minsan ay isang form din ng pride? Nahihiya ako, pastor Nahihiya akong magpatawad, nahihiya akong gumawa ng mabuti, that's called pride. Anong ikakahiya mo kung kabutihan naman ang gagawin mo?
Nahihiyang mag-share. Pride po yun. O hindi natin ibinababak. Sabi niya, if my people which called by my name shall humble themselves. Minsan nagpe-pray tayo ng ganito, Lord, ibaba mo ako. Pag babasahin mo ito, ikaw mismo ang magbababa ng sarili mo. Ikaw mismo utusan mo ang iyong sarili, ibaba mo. Ipasakop mo ang iyong sarili sa Diyos. Pangalawa, prayerlessness. Kaya minsan di makakilos ang Diyos sa atin, inaasa na natin sa iba ang pananalangin natin. If you are not seeking His face and pray, don't expect ang revival, personal revival na mangyayari sa iyo. Ang isang tao, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag papasok ka sa school, sa trabaho, alis ka kinaumagaan at hindi ka nag-pray, parang sinasabi mo sa Lord, Lord, hindi kita kailangan, kaya ko na to. We call that pride. Haharap ka, papasok ka sa isang relasyon, hindi mo pinagpipray, Lord, hindi kita kailangan, akin na to. Amen? Sa bawat decision making na gagawin po natin, hindi na natin pinagpipray, iyang bahagi na po yan, ay hindi tayo minsan makakaranas. Dahil ang prayer, doon mismo nangungusap ang Diyos. Ang sa prayer po natin, hindi lamang pinapanalangin natin yung iba. Unang-una, kagaya na sinabi ko kanina, ikaw muna ang dinidil. Ako muna. Pakisabi, ako muna. At yun ang kagandahan sa Panginoon. Bilang pastor, bago ko i-preach, ako muna ang dinil nito. Bilang mga leader, bago mo ituro, tayo muna ang dinidil nito. Bilang Kristiyano na nakikinig sa voice na ito, kapag ikay nag-pray, sasabihin ng Lord din yung dapat mong ayusin para lalo kang maging effective, para lalo kang maging maapoy sa Kanya. Sinong gusto ng ganon? Please mga kapatid, huwag nating isawalang bahala ang pananalangin. Bago mo ipikit ang iyong mata sa pagtulog mo, manalangin ka. Find a way to pray. Minsan, inuutusan natin ang ating anak na mag-pray. Tayo. Tapos sabi niya, seek His face. Pag sinabing seek His face and pray, hanapin mo yung kanyang kalooban. Kasi minsan nagpipray tayo, pero hindi naman yung kalooban ng Diyos ang pinagpipray mo. Lord, madapasana siya. Hindi prayer yon. Pag sinabing seek His face, not just asking a prayer or request, lalakad ka rin ng kabanalan katuwiran. Amen? Gagawin mo ang lahat ng bagay para makita natin, makita natin ang mukha ng Diyos, which is nagre-represent ng kabanalan at ang kanyang kaluwalhatian. Isa pa ho na nagpe-prevent sa ating revival, sa ating buhay, ay yung preoccupation. If we're not turned from our wicked ways. Sometimes we just love the Lord, we just worshiping, pero the Lord is dinidil na tayo sa mga wicked thoughts, sa mga wicked ways, sa mga wicked na pamamaraan natin sa buhay. Hello? Akala natin, ginagawa kasi ng karamihan, pero pag alam na alam mo ang stand mo sa Panginoon, alam na alam mo ang katatayuan mo sa Diyos at Kristiyano ka na, matagal ka na, kapatid, turn from that wicked ways. Amen? Kadalasan ho, bawat problema, bawat pagsubok, bawat temptation, alam mo ang sagot at alam mo ang dapat mong gawin. Amen? Nag-aas tayo sa iba, pero alam mo yung kasagutan, isang desisyon lamang para lalo kang mapabuti, para lalo kang magamit pa ni Lord for His glory. Kaya nga sabi niya sa Isaiah chapter 1, verse 18, sabi niya, come now, let us settle the matter, says the Lord, ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng Isaiah ang nangungusap dito, though your sin are like scarlet, na they shall be white as a snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. So ibig sabihin, kapag tayo po, yung pride, prayerlessness, preoccupation, ipasakop natin sa Lord, kayang linisin yan ng Diyos. Kaya tayong baguhin. Kayang ayusin. Ang tanong, gusto mo ba? Tignan mo nga yung katabi mo, gusto mo ba? May nagsasalita, walang kausap. Alam ko gusto natin. Alam ko hindi nyo tatanggihan ito na lumakad tayo na aayon sa kalooban ng Diyos. May nakakakita man o walang nakakakita. Nasa bakasyon ka man o wala ka sa bakasyon.
Sa panahon na binubuksan mo ang bawat laptop, internet, tablets, alam na alam mo, may mga site dyan na hindi mo dapat buksan. Amen? Praise the Lord. Number 3, the process of revival. Sabi niya, shall humble themselves and pray and seek my face. So may proseso. Number 1 is a challenge to be dependent. Humble themselves and pray. Kasi minsan, napaka-independent po natin. Minsan, lagi natin ginagawa yung pamamaraan natin. Yung diskarte natin minsan, napakalayo sa kalooban ng Diyos. Kapatid, itong aking isinishare sa inyo, kung gusto natin magkaroon ng revival, personal revival, and as a church, gawin po natin kung ano yung nararapat sa Panginoon. Gawin po natin yung the best natin. Huwag tayong magsarili. Pag sinabing humble themselves, ay ipasakop mo ang iyong sarili sa kalooban niya. Hindi, huwag mong ipagpipilitan ang kalooban mo sa kalooban niya. Pag sinabi ng no, no. Pag sinabi ng Lord, yes, yes. Huwag mong baliktarin. Pag sinabi ng Lord, go, go. Pag sinabi ng Lord, stop, stop. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong baliktarin. Sabi ng Lord sa mga kabataan, huwag muna. Stop that kind of relationship. Huwag. You're still going. Yeah. Ngayon, may edad ka na, o anak, kailangan mong gawin ito. And then you don't want to go. Baliktad. Wala dito yon. Ano? Church, makinig kayo. Hindi tayo ipinanganak kahapon. Lalong-lalo na nandito tayo as a church. Bukas ang isip natin, bukas ang pananaw natin, alam natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Minsan naririnig natin ang katotohanan. Sometimes ayaw nating pababain sa ating puso, nagbibingi-bingihan tayo. Pero kahit nagbibingi-bingihan tayo, sa ayaw mo at sa gusto, bababa sa puso mo yan. Wala ka man sa lugar na ito, mag-e-echo ito kapag nasa labas ka na. Maririnig mo ang boses ni Pastor. Hindi. Mag-e-echo. Dahil itong salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na naihahasik, nababasa, naririnig po natin, hindi lamang sa the time na narinig mo. The time na panahon na dumarating ka sa pagpipili ng good or bad. Amen? May natututunan po ba tayo? Tingnan mo nga yung katabi mo kung humihinga pa. Hallelujah! Praise the Lord! It's a challenge to be devoted. Seek my face, that I may know Him. Sabi ni Paul, Apostol Pablo ang halimbawa natin, and the power of His resurrection and fellowship of His suffering being made. Si Paul po, mayroon na siyang mga napagtagumpayan, marami na siyang mga accomplishment, and still, gusto niya pa rin makilala ng lubusan ng Diyos. Binibigyan niya ng prioridad, kagaya rin ni Haring David. Si Haring David, napaka-busy niya. Ang dami na niyang karanasan sa Panginoon. Ang dami ng labanan na pinagtagumpay siya ng Diyos. Pero still, ang paborito niyang lugar, ang prioridad niya is one thing I have, I desired of the Lord, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hindi lamang every Sunday, all the days of my life, sabi ni David. Busy siya, marami siyang pinagkakaabalahan, pero still, alam niya ang prioridad niya. Sa mga kapatid po natin, nahawak po ninyo ang oras po ninyo. May mga trabaho po kasi na nasa employer po ninyo ang oras po ninyo. Pero kayo po nahawak po ng oras po ninyo. Ulitin ko po ito. Please, so kapag nabisi kayo ng isang linggo, huwag naman yung 3 to 5 na oras ang isasacrifice ninyo ng Sunday. Sabihin ninyo kausap, ay, busy ako ng isang linggo eh. Monday, may part-time ako. Tuesday, may ganito ako. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kaya lang, alam mo, pupwede ako. Ano oras ka pupwede? 3 to 5. Saan? Ng Sunday. Itiniming mo pa ng worship service. Ang dami mong dapat tapyasin, alisin na paano. Yung pinaka-major sa buhay mo, yun pa ang inalis mo. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Tapos sasabihin mo, life group leader, nangihina ako.
Take note kapag nasa iyo ang kontrol ng oras mo, pero pag may sa trabaho ka na okay lang po yun. Pero ang sinasabi ko po dito, desisyonan natin paminsan-minsan para rin sa iyo. Okay? Salamat sa mga nasa malapit sa langit na nag-i-amen sa taas. Okay. Okay. Letter C, it's a challenge to be different. Minsan, is turn from their wicked ways. Binababalikan ko ulit ito. Yung verse natin binasa, napakaraming gusto niyang iparating. We want revival, turn from wicked ways. We want revival in our lives, personal na buhay, turn from wicked ways. Men, alisin natin ho. Magtulungan po tayo, gawin po natin yung ikakaluwalhati niya para rin sa iyo. May mga karelasyon na dapat ayusin na natin for the glory of God. Huwag mong hayaan na wag kang maapektuhan na ikaw ay kakaiba sa iba. Yeah? That's a major spiritual impact para mag-glorify si Lord. Yung isang kapatiran ho sa Luzon kanina, sabi niya, Pastor, batid ako ng party ng family ko, but nakakalungkot yung family ko minsan, sila yung nagsasalita ng hindi maganda sa akin. Napunta daw ako sa kulto and so on. But alam ko, deep sa puso ko, Pastor, na nababago ako. Dito ako nagkakaroon kami family. Ano man ang sabihin. Alam mo yung mga ganon? Minsan nakakaranas tayo doon. Sabi ko naman sa kanya, you know what? I didn't really understand what your situation today. But I encourage you, sabi ko, mag-encourage kita, magpatuloy ka sa Panginoon. I-display mo yung character na Jesus. Huwag na huwag kang papatol. Bless mo sila. Magpatawad ka, di ba? Mahal mo sa buhay sila. Ganyan talaga. And then umiiyak siya. It's hard, sabi niya. Tapos sinabi niya, may nakikitang vision and so on, ganyan. And alam nyo, nakakatuwa, dahil hanggang ngayon, kumikilos pa rin si Lord supernaturally. Tignan mo yung katabi mo, nakapikit yan, pero nakikinig yan. Nakakakita ng vision yan. Hallelujah. Oh, hallelujah. If you stop the process, you'll stop the progress. Let God works His work in you. For God is working in you, sabi niya sa Philippians 2:13. Number 4 is the last one. Tumayo po tayo lahat. The promise of revival. The promise of revival. Ito na, kapag ginawa natin yung tatlo, nagdesisyon natin na gawin yung tatlong bagay na ito. Yung nauna, ito ang abangan mo sa buhay mo. Then He will hear from heaven. Napakasarap na manalangin ka personal. Na alam mo, dinig ng Diyos ang panalangin mo. At dinig mo rin ang pangungusap niya. You know what I mean? Hindi lang naririnig ng Diyos ang panalangin mo, kagaya ng inawit na, I want to know you and be known by you. Hindi mo lang naririnig, hindi lang narinig mo rin ang pangungusap niya. Umiiyak ka sa presence ng Lord, ano man ang mga sitwasyon, just pour out mo sa Kanya. That's the promise. Lahat tayo, kapag narinig natin ang boses ng Lord, literally, and you know that that's the voice of God, direct from the heart of God, at dire-diretso sa naunawaan mo ito, meron kang respond Meron kang pagtugon. Amen? Meron kang pagtugon na alam mo, clear ito. Meron kang pagtugon. Tutugon ka ito, either sa worship, o pasasalamat, or even yung physical body mo mayroong pagtugon. Papatak ang luha mo. Dahil alam mo si Lord yon. Ganyan kapangyarihan ang Diyos kapag nangusap siya sa pamagitan ng kanyang salita at sa kanyang Espiritu Santo. Pangalawa, and forgive their sin. Nakakatuwa. Bless kung alam mo, pinatawad ka na ni Lord. Wala nang guilt. Amen? Yung hindi ka na minumulto ng iyong nakaraan. Forgive their sin is a blessing. Ang hirap kaya ngayong Kristiyano ka na, may mga bagay pa na dinidil ng Lord sa iyo. Hindi ka makatulog. Hindi dahil nagigilt ka, kundi alam mo, kailangan mo nang isurrender yan.
Some of you are struggling sa mga identity ninyo. Kung Kristiyano ka pa o hindi. Nag-i-struggle ka. Mga kabataan, ingatan ninyo mga teeners. Protect your identity. Ang kaaway ngayon, nagdo-double time. Sa mga kids natin, nagdo-double time din ang kaaway. Ni-snatch yung mga identity. Sinasabi ko ito, buksan ninyo ang inyong spiritual na mata. Tayo mga parents, nasa Pilipinas ang mga anak, try to find a way. Mag-usap. Huwag niyong hayaan ng school, ang prinsipyo ng eskwelahan ang mag-ano sa kanila. Ang mga batas na pinapasa ng mundong ito, ang manaig sa kanila. 5 days nasa school sila. Ngayong bakasyon, try to find a way to talk. Hindi lamang maglaro, kundi kausapin mo. Express your love. Kung meron kang question sa kanya, tanungin mo ng maayos. Ang gusto ko sa mga kabataan kapag kinausap mo ngayon, yung mga kabataan nga natin dito, kung ano yung tanong mo, yun ang sagot. Wala silang pakeme-keme. Hindi sila nahiya na sabihin kung ano yung kalalagayan nila. At kaya napakadali silang tulungan for the glory of God and heal their land. The promise of favor, then hear from heaven. The promise of forgiveness. Paano na lang kung ang Diyos hindi niya ako pinatawad? Paano na lang kung ang Diyos hindi siya mapagpatawad na Diyos? Wala tayo lahat dito. Pero pangako niya yon at ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. Revival not only purifies, but prosper the land. Pag sinabing prosper the land, mga kapatid, makinig kayo. Itong itinuturo ko sa inyo, hindi lamang para sa iyo. Pwedeng pagpalain din ng Diyos ang pamilya mo. That's the land. That's your land. Yung influence mo bilang nanay, bilang tatay, lalong magniningning. Dahil may Kristo ka, may Jesus ka sa puso. Hello? Alam niyo ang prayer namin mag-asawa, prayer ko as your pastor. Ang aking anak nandyan. Sabi ko, Lord, ayaw ko naman na kapag wala na ako, doon lamang makikita yung impact ko sa kanila. For your glory. Gusto ko habang buhay pa ako, nakikita ko pa kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa mga kalalakihan sa M3 na kasama ko kanina, sa mission sa Luzon, sabi ko, gusto ko pa na ako magkasal sa inyo one day. Ngingiti-ngiti sila. You know what? Kami ni Pastora, kapag lumalabas kami, tinatry namin na, even kahit sa family gathering namin, tinatry namin to find somebody or someone to go with us. Not just to have a company, para ma-accompany na aming mga anak. Just to set our example. Para makita rin nila yung buhay namin as their pastors. Intentional po yun. Kapag lumalabas, nagmi-mission, kung sino yung pupwede, kung sino yung available. And that's it. Amen? Kasi si Jesus, tignan nyo si Jesus. Ang ginawa niya, bawat paglabas niya, lagi siyang may kasama. Hindi lang niya tinuruan yung mga disciples, pero lagi niyang isinasama. Amen? Kami ho ni Pastora Cathy, na-influensyan po kami, hindi lamang si Pastora Marlene, Pastor Larry na tinuturo, lagi rin nila kami sinasama. Lagi rin na kami namin sila pinupurso, dinidikitan, pinapanood anong ginagawa. Amen? Hallelujah. Para makita ng mga tao sa paligid po natin na revival not only purifies but prosper the land. And I pray this city of Geneva, kikilos ang Diyos. Gagamitin tayo. Alam ko po dito ho sa Switzerland, sa mga Filipino community, nakaka-attract ang mga sports. I'm not against about sports. That's why just try to find a way. We're gonna use that nakaka-attract na yan for the glory of God to win soul. Kapag kayo naglalaro sa basketball, mga kabataan, mga anak, nasa school kayo, huwag niyong kalilimutan, may Kristo kayo sa puso. Si Pastor Larry, napatutuon ni Pastor Larry,
pumunta sa basketball court. Nung araw, wala pa siyang nawiwin. Hindi lang naman para maglaro. Come on, si Pastor Larry, for the glory of God, napakailang beses nag-MVP sa Vienna yun. Magaling. Pero ang motibo niya, iwin yung mga kalalakihan. At hanggang ngayon, yung mga nawin niya sa basketball court, nandun pa rin sa church and they are leaders. Amen. Huwag niyong hayaan kayong impluensyahan sa labas. Kayo mag-influence sa kanila. Amen? Yan ang nais po natin. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withhold from them that walk uprightly. Walang isasara, lahat ng mga kabutihan ay gusto nang ibigay ng Diyos sa iyo. Gawin mo lang yung bahagi mo. Walk uprightly. Amen? Purity restored, and forgive their sin. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Church, ito mga nakalipas na araw, taon, panahon, month, saan ka galing? Spiritually, or hindi man literal na lugar, saan ka galing? Anong klase ng buhay ang pinanggalingan mo? Di ba napakasalimuot yung iba? Pero pinatawad ka. Nilinis ka. Pinagtiyagaan tayo. Father, in the name of Jesus, lahat kami nangangailangan ng tulong mo. Gusto namin, Panginoon, i-claim itong promise of revival. At Lord, gusto rin namin, O God, na makita namin na kami iyong mga pinili. Kami iyong mga lingkod, kami iyong nilalang, at kami pagmamayari mo. Lord, kung may mga nagpe-prevent na hindi ka namin maranasan, ang pride, prayerlessness, at kabisihan, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, O Lord, kung hindi ka namin binigyan ng prioridad. But Lord, today, help us to do your will. I-encourage mo kami na manumbalik muli sa iyo, ma-display yung desperation namin, uhaw at gutom namin sa iyo. At willing kaming dumaan sa proseso. Alisin namin ang pagiging independent namin. O God, maging devoted kami sa iyo. Ipaprioridad ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah, God. At Lord, magdidesisyon na kami na iwanan ang mga bagay na kinamumihan mo sa aming mga buhay. Oh, God. We're gonna sing this song. And I want you to sing this song not just for the sake of singing. Sing this song as a prayer. Sing this song as a song of desperation and asking for revival and pouring out His presence to each and everyone sa bawat isa po sa atin.